Ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. We, the Republic of the Philippines, will come. No, sir. Philippine ambassador to you. Yung sa atin, sir, yung sa atin. Yung may na-appoint na po kayo. Alam mo ganito, Masdan mo ang paligid, alam ang mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. why am I? Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Okay. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.
Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Nawa na ang Ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte. madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Please be seated. Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo
To our beloved President, thank you so much for giving our heroes this once-in-a-lifetime opportunity to dine with you. Who would have thought that our humble soldiers from Heroes Ward will eventually find themselves at Heroes Hall? From Heroes Ward to Heroes Hall, murag gitakda sa Diyos ning adlaw. Without further ado, let's hear a few words from Corporal Luis F. Limayog, Philippine Army, who sustained his blast injury on his left leg during the ambush of Abu Sayyaf at Holosulu last 18 May 2016. Before I would start, I'd like first to greet our energetic President, Rodrigo Roa Duterte, sir, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Visaya, sir, the Secretary of National Defense, Sir Lorenzana, sir, and the three commanding generals of the three major service commands of the Armed Forces of the Philippines. Good evening, sirs. Members of the Senate present in the House of Congress, fellow countrymen, ladies and gentlemen, and all officers present here, especially to my fellow battle casualties. Good evening to each and everyone. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan, pero ako'y napag-isip-isip lamang sa aming pagpunta dito, na ako'y naatasan na magsalita sa harap ng ating matataas na nasa posisyon ng ating bansa, lalong-lalo na ang ating mahal na Pangulo. Kaya maraming salamat po, sir, na sa pag-invite mo sa amin dito at kami nakarating dito, sir, as you have promised us when you have just visited us there at Biluna, sir. Ako po ay mag-uumpisa na. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay buhay muli sa akin. Dahil kung wala siya, siguro wala na rin tayo dito. At wala na rin ako dito sa harap niyo. Sabi ko na muli, dahil this is my third life. I don't know what is coming for the future, but I know that the Creator is always there for me. Alam natin na isa lang ang buhay, pero tayo ay mapalad dahil mabait ang Panginoon sa atin. Kaya tingnan ninyo ang masasama dyan, lalong-lalo na yung mga adik sa mga nangyayari ngayon na nakikita natin. Mamatay talaga sila. Sila ay may kalalagyan. Pero sa atin, buyag lang kasi dapat mahaba ang buhay natin. Sa ating matapang at walang takot na pinuno, lahat po kami ay nagbibigay ng taus-pusong pasasalamat dahil binigyan mo po kami ng pambihirang pagkakataon na makapunta at makapasok dito sa palasyo ng Malacanang at ngayon tinatawag na palasyo ng mga tao, the People's Palace. Isa ring karangalan na nabigyan mo kami ng oportunidad na maidaos ang gunita ng araw ng mga bayani. Kasama ng mahal nating Pangulo, ramdam namin sa aming puso ang apaw na kasiyahan sa araw na ito. Kaming mga sundalo, sir, wala man kaming may bigay sa iyo na tanda ng aming pasasalamat, pero ang kaya lang namin ibigay ay ang patuloy na pagbibigay serbisyo para sa bayan upang makamit natin ang kapayapaan na matagal ng pangarap ng lahat ng mamamayang Pilipino. Sa mga kapwa kong sundalo, hinihimok ko kayo na patuloy nating isagawa ang tunay na pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago ay nag-uumpisa
sa ating sarili at sa loob ng ating tahanan. Ito'y nagsimula sa paggawa ng mabubuti, pagtalikod at pagtanggi sa mga masasama at maling kagawian sa ating komunidad. Sa ating pang-araw-araw na trabaho, kami pong lahat sa hukbong sandatahan ng Pilipinas ay kaisa ninyo, sir, sa paglaban sa katiwalian. Dinadalangin po namin ang iyong tagumpay sa bawat pagsagawa ng mga pagbabago sa mga kalakaran ng ating gobyerno upang mapadali ang serbisyo para sa amin at sa lahat ng ating mamamayan. Sir, sana po hindi maging kalabisan kung ipaabot ko po ang salubin at hiling ng karamihan sa mga katulad naming sugatang sundalo. Sana po marapatin ninyo ang aming hiling na patungkol sa aming mga special promotion, lalong-lalo sa mga battle casualties na katulad ko na pilay na at hindi fully 100% operational, pero kung ikumpara mo sa P1, ang may tama na ay iba talaga. Sa aspeto ng pangkalusugan, sir, kami po ay natutuwang malaman na may mga hakbang na isinasagawa upang mapabuti ang pasilidad at serbisyo medikal sa Billona General Hospital. Sana po, sir, ay mapunuan ang mga pangangailangan ng aming mga tagapagkalinga sa AFP Medical Center upang mas patuloy naming mabigyan ng kalidad ng serbisyong medikal. Sa mga kasamaan kong sundalo, mangyayari pong bigyan natin ang masibagong palakpak ng ating mahal na Presidente. Muli, sir, kami nagpapasalamat sa pag-anyaya mo sa amin sa pambihirang pagkakaroon na to. Kami naririto sa loob ng palasyo na niminsan po sa aming pangarap ay di sumagi sa isip kong magaganap, pero ngayon ay naganap na at sana maganap pa sa darating pang panahon. Sir, mabuhay po kayo at mabuhay ang inyong mga adhikain sa ikabubuti ng ating bansa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Corporal Limayog. Next to give his message will be Staff Sergeant Reynel Kabundokan, Philippine Army. Staff Sergeant Kabundokan sustained his right arm injury last 24 May 2016 at Barangay Lagtingan, Pikit, North Cotabato. Sa atong mahal na Presidente, Rodrigo Roa Duterte, sir. Sa mga opisyalis nga aniya karon diri, o sa mga kasundaluhan, labi na gyud sa mga kauban ako sa Billona General Hospital, mayong gabi natong tanan. Aniya kitang tanan diri nga imbitado sa atong mahal na Pangulo na makasalo sa panihapon. Kundili sa imong imbitasyon, sir, dili kami makaabot og makasulod aning ginatawag nga palasyo sa Malacañang. Ni ako karon sa imong atubangan, sir, nga mapaabot ang mga mulo sa mga pasyente o battle casualty nga matagaan og spot promotion. Daghang salamat sa imong imbitasyon, sir, ug maayong gabi natong tanan. Thank you, Staff Sergeant Kabundokan. To give his message, let's call on Second Lieutenant Jerome J. Jacoba, Philippine Army. Second Lieutenant Jacoba sustained his vision impairment due to blast injury
while conducting clearing operation at Dato Salibo, Maguindanao, last 02 March 2016. Sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, sir, sa lahat ng mga taong nandito at sa lahat ng mga sambayanang Pilipino na aming pinaglilingkuran, magandang gabi po sa ating lahat. Madalas po sabihin ko na magandang gabi pa rin kahit umaga kasi gabi man parati yung pakaramdam ko. Anyway, siguro nasabi naman lahat ng nung unang nagsalita. Yung ko na lang, sir, ikikwento ko yung mga nangyari sa akin nung simula nung nagbisita ka doon. Halos sa isang buwan na yung nakalipas nang nagbisita si President Duterte sa Viluna. Nung hindi pa siya nagbisita doon, 4 na buwan ako nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Sa kadehalanan ng ganito yung nangyari sa akin. Mahirap mawalan ng paningin. Siguro yung mga lowest moment ko doon, yung sabi ko marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Yung mga anak ko, paano na sila? Hindi ko na makikita yung paglaki nila. Hindi ko na makikita yung kung gaano sila kagaling mag-drawing, kung gaano sila kagaling sumayaw. Pero gayon pa man, simula nung nagbisita doon si Presidente, talagang nagbagong lahat. At ito ay dahil sa isang panalangin. May isang hindi ko alam kung pastor yun, na isang matanda, yung pangalan niya si Tatay Luis daw. Sabi siya doon na kung kayo ay nakikinig, taas nyo lang yung kanyang kanang kamay, sabi niya. Kasi maingay doon sa ward namin. So tinaas ko yung aking kanang kamay at lumapit siya sa akin. Sabi ko, Tay, pasensya na po, hindi ko kayo nakikita. Sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala. Balang araw, darating ang panahon na magkikita rin tayo sa harap ng Panginoon. Sabi niya, may isang pinanganak na bulag si Bartomeo, sabi niya. Nung lumalakad si Jesus na nagpapagaling ng mga may kapansanan, sigaw siya ng sigaw sa pangalan ni Jesus para marinig siya kasi hindi niya naman nakikita. Sinisigawan niya si Jesus, Jesus, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Yun po ay nahahalin tulad ko sa pagbisita ng ating mahal na Pangulo doon sa Viluna. Siyempre, hindi ko siya sinigawan doon. Baka samot hinoon na akong kabulag. So, nung pag iniisa-isa niya yung mga pasyente doon, tsaka nung lumapit siya sa akin, yun pala sana yung pagkakataon na makakaharap ko at makita sa personal ang isang presidente. So, hindi pa nagkait pa. So, simula nun, nakita niyo naman siguro sa mga social media na maraming salamat, sir, at nag-viral ako dahil sa iyo. Sir. Lahat ng mga blessings, sir, dumating na sa akin, sir, simula nung dumating ka ron, sir. Masayang-masaya ako, sir, kasi napansin ako ng karamihan doon. Lalo na yung mga organization na mga naging daan para magkaroon ulit ako ng pag-asa. Ngayon, sir, ang ikinatutuwa ko na nag-aaral na ako ngayon sa isang school, Computer for the Blind, yung ATRIB. So,
maraming pang paraan, sabi nga ni Presidente, huwag kang mag-alala, kaya natin to at marami akong programa para sa inyo. So, yun nga, malaking pagbabago sa buhay ko, sir, nung nagpunta ka dun, sir. Ang madalas sabihin mo, sir, sa mga speeches mo kung saan ka man mapunta na may isang bulag sa AAF Medical Center. So, wala namang ibang bulag dun, sir, kundi ako. So, salamat, sir, kasi nire-recognize mo ako kahit saan ka man mapunta. Yung ano ko naman, sir, ngayon, araw ng mga bayani ngayon, sa masasabi ko, on behalf, sir, ng mga sundalong Pilipino, kami, given na kami ay isang bayani, pero kung kami man ay isang bayani, sir, ikaw, sir, yung bayani ng mga bayani. Ikaw yung bayani namin, sir. Ikaw yung nagbigay buhay. Ikaw yung naging buhay, sir. Ikaw yung nag-lift up ng moral namin, sir, mga sundalo. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sir, ikaw lang yung, sir, yung presidente na nag-ikot lahat ng mga kampo, sir. Lahat ng mga, kahit batalyon, sir, pinuntahan mo na. Kaya napakasinsiro ng yan talaga yung leader talaga na sincero sa kanyang ginagawa. At sa last na lang, sir, kami man, sir, ay ako po, sir, ay on behalf sa lahat ng mga sundalo, ako po ay nagtaos pusong nagpapasalamat sa kabutihan mo, sir. Yan po ang leader na may puso talaga. Sincero. Sir, maraming salamat, sir. Wala man kaming maibagay na material na bagay sa iyo, sir, pero ang masasabi ko lang, sir, na until the last drop of our blood, sir, talagang makikipaglaban kami, sir, sa under ng iyong pamumuno, sir. Kami ay mamamatay, sir, sa paglilingkod sa bayan dahil nakita namin ng aming presidente na talagang sincero. So, sir, isang malaking karangalan, sir, na makapag-serbisyo sa ilalim ng inyong pamumuno, sir. Maraming salamat, sir. Ay, Sarge. Jerome, sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsambalan talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Para talagang sundalo. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ako na mag-guide kayo. So, ano upuan niya doon? Matuto ka rin yan, overtime. At this point, may we request the National Defense Secretary, Delphine L. Lorenzana,